Bawat isa sa atin may tinatagong kwento. At kung minsan ang mga kwentong ito ay hindi atin, kundi nakakabit sa mga bagay na napupulot natin sa daan. Ako si Leo, isang litratista. Ang hilig kong ito ang nagdala sa akin sa isang madilim na kabanata ng buhay ko na hinding-hindi ko malilimutan. Magsisimula ang lahat sa isang lumang kamera. Isang hapon, habang naglilibot ako sa isang maliit na ukay-ukay sa Quiapo, may isang bagay na pumukaw sa atensyon ko. Sa isang sulok, sa ilalim ng tumpok ng mga lumang libro at plaka, nakita ko ito. Isang vintage na kamera, mukhang galing pa noong dekada 70. Balot ito sa katad na medyo may kalumaan na, pero ang lente nito, kumikinang pa rin na parang bago. Agad akong naakit. Binili ko ito sa murang halaga at pakiramdam ko, nakabingwit ako ng isang kayamanan. Pag-uwi sa apartment, agad kong nilinis ang kamera. Habang pinupunasan ko ang katawan nito, may kakaiba akong naramdaman. Isang malamig na kuryente ang biglang gumapang sa aking mga daliri. Hindi ko ito pinansin. Siguro dala lang ng excitement. Nilagyan ko ito ng bagong film roll at hindi na ako makapaghintay na subukan ito. Kinabukasan, dinala ko ang kamera sa aking photo walk. Una kong kinuna ng isang abandonadong bahay sa dulo ng aming kalye. Pagkatapos isang pusang kalye na natutulog sa ibabaw ng pader at ang mga batang naglalaro sa ilalim ng sikat ng araw. Bawat pindot ng shutter may kakaibang bigat. Ang tunog nito, malalim at malungkot na para bang may ibinubulong na hindi ko maintindihan. Nang matapos kong i-develop ang mga litrato, nagsimula ang tunay na kababalaghan. Sa unang litrato, ang larawan ng abandonadong bahay, may napansin akong isang madilim na anino sa bintana sa ikalawang palapag. Akala ko baka dumilang sa lente o pagkakamali sa pagdevelop. Pero nang tiningnan ko ang ikalawang litrato, ang pusang kalye, nandoon na naman ang anino. Ngayon, nasa pader na ito, ilang metro lang ang layo mula sa pusa. Kinabahan ako. Sinuri ko ang lahat ng litrato. Sa bawat kuha, nandoon ang anino. At ang mas nakakakilabot, sa bawat sunod na litrato, unti-unti itong lumalapit sa kung anuman ang subject ng larawan. Sa huling litrato, ang mga batang naglalaro, ang anino ay nasa likuran na nila. Isang malaking itim na figura na tila nakamasid. Sinubukan kong isipin na baka may sira lang ang kamera, baka may light leak o kung ano paman. Pero hindi maalis sa isip ko ang itsura ng anino. May korte ito ng isang tao, isang matangkad na lalaki. Sa sumunod na mga araw, hindi ako mapakali. Gabi-gabi, binabangungot ako. Sa panaginip ko, nakikita ko ang isang madilim na silid, ang amoy ng kemikal, at ang tunog ng shutter ng kamera na paulit-ulit. At sa bawat pagkakataon, may naririnig akong isang mahinang iyak. Dahil sa takot at pag-aalala, nagpasya akong gamitin ulit ang kamera. Pero sa pagkakataong ito, sinadya ko na. Nag-set up ako ng isang tripod sa loob ng aking sala. Tinutok ko ang kamera sa isang upuan at naglagay ako ng timer. Lumayo ako at hinintay ang pag-click ng shutter. Pagkatapos i-develop ang litrato, halos mabitawan ko ito sa panginginig. Ang anino nasa litrato ulit. Pero ngayon, hindi na ito malayo. Nakaupo ito mismo sa upuan na kinunan ko. Malinaw na malinaw ang hugis nito. Isang lalaking nakayuko. Ang mga kamay ay nakatakip sa mukha na para bang umiiyak. Dito na ako nagsimulang mag-imbestiga. Kailangan kong malaman ang pinagmulan ng kamera. Bumalik ako sa ukay-ukay at tinanong ang matandang nagbabantay. Noong una, ayaw niyang magsalita. Pero nang ipinakita ko ang mga litrato, namutla siya. Ikinuwento niya na ang kamera ay galing sa mga gamit ng isang lalaking pumanaw na raw ilang dekada na ang nakalipas. Isang recluse, isang litratista rin na nagngangalang Mang Edgar. Walang gaanong nakakakilala sa kanya. Ang sabi lang, mahilig siyang kumuha ng litrato ng mga taong nag-iisa. Sa tulong ng internet at mga lumang archives ng dyaryo, natagpuan ko ang kwento ni Edgar. Noong dekada 80, sunod-sunod ang mga kaso ng pagkawala ng mga tao sa kanilang lugar. Ang tanging koneksyon lang sa kanila ay huli silang nakitang nag-iisa sa mga pampublikong lugar. Hindi kailanman nahuli ang salarin. Ang mga kaso ay nanatiling misteryo. Ngunit may isang artikulo na nakakuha ng pansin ko.
isang testigo ang nagsabi na bago mawala ang isa sa mga biktima, may nakita siyang isang lalaking kumukuha rito ng litrato gamit ang isang lumang kamera. Unti-unti nabuo ang isang nakakatakot na teorya sa isip ko. Si Edgar. Ginamit niya ang kamera para piliin ang kanyang mga biktima. Kinukuhanan niya sila ng litrato, paulit-ulit, na para bang isang ritual. Sa bawat kuha, ang kaluluwa nila ay unti-unting nakukulong sa pelikula hanggang sa tuluyan na silang maging anino. At kapag handa na, sa kanya sila kukunin. Ang anino sa mga litrato ko ay hindi multo. Ito ang mga kaluluwa ng kanyang mga biktima, nakakulong at nagbabala. Ngunit may isa pang tanong, bakit papalapit ng papalapit ang anino? Napatingin ako sa huling litratong kinunan ko, ang anino sa upuan, at doon ko napagtanto ang pinakamasaklap na katotohanan. Ang anino ay hindi lumalapit sa subject ng litrato. Lumalapit ito sa taong may hawak ng kamera. Lumalapit ito sa akin. Isang gabi habang mahimbing akong natutulog, nagising ako sa isang pamilyar na tunog. Click. Ang tunog ng shutter ng kamera. Dahan-dahan akong napamulat. Sa paanan ng aking kama, nakatayo ang kamera sa tripod nito, nakatutok sa akin. At sa likod nito, isang matangkad na anino, ang figura ni Edgar. Hindi na ito anino lamang. Unti-unti itong nagkakaroon ng anyo at ang mga mata nito, dalawang nagniningas na baga, ay nakatitig sa akin. Naramdaman ko ang paglamig ng buong kwarto. Hindi ako makagalaw, hindi ako makasigaw. Itinaas ng anino ang isang kamay at sa kamay nito ay may hawak na isang rolyo ng film. Ibinulong nito sa isang tinig na parang hangin. Isa ka na sa koleksyon ko. Hindi ko alam kung paano ako nakatakas. Ang tanging naaalala ko ay ang pagtakbo ko palabas ng apartment, dala-dala ang kamera. Tumakbo ako ng tumakbo hanggang sa marating ko ang isang tulay. Walang pag-aalinlangan, ibinato ko ang kamera sa malalim na ilog sa ilalim. Nakita ko itong lumubog at kasabay nito, pakiramdam ko ay may isang mabigat na kadena ang naputol mula sa akin. Mula noon, hindi na ako muling humawak ng anumang film camera. Hanggang ngayon, tuwing may kumukuha sa akin ng litrato, hindi ko maiwasang kabahan. Tinitingnan ko ang larawan, hinahanap kung may anino bang nagtatago sa likuran ko, naghihintay. Dahil alam ko sa ilalim ng madilim na tubig ng ilog, ang kamera ay naghihintay lang ng susunod na magmamay-ari nito. At ang mga kaluluwang nakakulong sa loob, patuloy na magbabala. Mag-ingat kayo sa mga bagay na napupulot ninyo. Dahil hindi lahat ng kayamanan ay ginto. Ang ilan, may dalang sumpa at may kasamang kwentong hindi mo gugustuhing malaman. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong katatakutan. Laging tandaan kung minsan ang pinakanakakatakot na halimaw ay hindi nagtatago sa dilim, kundi sa likod ng lente.